pagmamahalan natin ng isa't isa na tayo'y naligtas tanging dahil sa biyaya lamang, tanging sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, tanging kay Kristo lamang, tanging ayon sa banal na kasulatan lamang, at tanging para sa kaluwalhatian ng Diyos lamang. Narito tayo upang tapas na tumugon sa papuri para sa ginawa ng Panginoon. Ngayon tayo bumaling sa kung ano ang sasabihin ng Diyos sa atin ngayong araw sa pamamagitan ng pagbabasa at pagtalakay sa Kanyang salita. Tinatawagan ko si kapatid Chad para sa pangangaral ng salita. Yun, magandang araw po sa lahat. So tayo po maganda na para makinig sa ating sermon. So, sa libro ni Mark Devers na The 9 Marks of a Healthy Church. So, sino nakabasa na yun? Alam lang. Yun. Meron siyang binigay na 9 marks doon. Inilatag niya ang 9 na marka ng malusog na simbahan. Una, a commitment to expositional preaching. Pangalawa, a sound theological system. Pangatlo, a biblical understanding of the gospel. A biblical understanding of conversion. A biblical understanding of evangelism, a biblical understanding of church membership, tapos a plurality of elders, at a biblical church discipline. At panguli, promotion of Christian discipleship and growth. So siguro ito ay meron sa ating simbahan din. Kasi meron tayong mga marks na to. Ngunit pawang may kulang, di ba? Ano yung kulang dito? May kulang sa 9 marks niya. Ang kulang biblical lunch at masarap na pagkain. So, wala. So, isa sa mark ng malusog na simbahan na may talagang masarap na pagkain, magaling magluto. Kailangan may ganun dapat. So, pag walang ganun, hindi sila healthy. So, dapat pala 10 marks. Pero sa ating talata ay ating makikita mismo, crystal clear, ang 3 marks sa ating 3 verse ng healthy church. Kung saan malago o lumalago ang simbahan. So, basahin natin ang Acts chapter 13, verses 1 to 3. Yun, 3 verse lang naman ito. Acts chapter 13, verses 1 to 3. Ating basahin. Now there were in the church at Antioch prophets and teachers, Barnabas, Simeon who was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, a lifelong friend of Herod the Tetrarch, and Saul. While they were worshiping the Lord in fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." Then after fasting and praying, they laid their hands on them and sent them out. Purihin ang sita ng Diyos, tayo ay manalangin. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo. Kami po ay gabayin mo, Panginoon, sa aming pakikinig, sa aming pag-consume ng iyong salita, na aming pagkain, Panginoon. Naway kami ay matuto, hindi lang matuto, kundi ito i-apply po namin sa aming lokal na simbahan, naging sa aming pamilya, naging sa aming personal na kabanalan. Panginoon, kami po tulungan mo, naway kami ilayo mo sa mga distractions, ibigay po namin ng lahat po ng aming pandama ngayon sa iyong presensya, sa iyong salita po, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. So, napakadami nating nasaksiyan sa nagdaang chapters ng Acts, di ba? Patuloy tayong ginagabayan ng mga unang simbahan sa pamamagitan ng kanilang karanasan sa paghihirap upang ating ma-apply sa ating simbahan ngayon. Ating nakita ang famine, di ba? Arrest, murder, corruption, pagnakaw ng kaluwalhatian ng Diyos, gaya ni Herod, politika, posisyon, at persecution. Ngunit sa pamamagitan nito ay ating nakita na but the word of God increased and multiplied. So hindi nakadepende sa kaganda ng sitwasyon o sa kapayapaan. Ating din makikita ang simula ng unang missionary trip ni Saul kasama ang iba't ibang tao na may iba't ibang kalooban sa ministry. Simbahan. At ito ay malaman natin maya-maya lang. Sa ating talata ngayon, umaga,
ay ipapakita din ito ang ating katangian ng isang malagong simbahan. Sa ating pag-aaral sa Acts, ating nakita na sa mga dagdaang chapters ang mga katangian ito. Gaya ng sila ay devoted to prayer, one accord, filled with the Holy Spirit, at they give and help the church, at about isa sa kanila ay lumalago sa pananampalataya sa gitna ng kahirapan. So sufferings ay means din ng Diyos na sanctification para sa pagkabanal ng simbahan. Na ang isang simbahan ng malago daw ay binababanal ng Panginoong Hesus. At alam din nating patuloy ang ministry ng Panginoong Hesus. Nakita natin ang kanyang earthly ministry at patuloy sa kanyang heavenly ministry. At sinubo niya ang kanyang espiritu upang gabayan, kalingain ng simbahan sa paglago nito sa pag-ibig at kabanalan. So sama-sama tayong sumilip at bumalik sa history na paglingkod ng mga naunang mananampalataya at matuto ng mga prinsipyo para sa kabanalan ng ating maaring may sa pamuhay ngayon sa ating pamilyang simbahan. At sa ating talata ngayon, umaga ay kinagagalak kong ibahagi ang tatlong katangian ng isang malago o lumalagong simbahan. Napakaraming magandang katotohanan na ating makikita sa ating talata. Ngunit tayo ay tumutok lang sa tatlo at ito ay katangiang lumalagong iglesia. Una ay sila ay mayroong katangiang iba-iba. Katangiang iba-iba. Pangalawa, katangiang devoto o devoted. They are devoted. At pangatlo, katangiang nakadirekta. They are directed. So, diverse, iba-iba. Pangalawa, devoto. They are devoted. At pangatlo, they are directed. At ang una, ang simbahan ay malago sa katangiang iba-iba. So, iba-iba sila. Sabi, now there were in the church at Antioch prophets and teachers, Barnabas, Simeon was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, a lifelong friend of Herod the Tetrarch, and Saul. Napakahalaga na tignan muna natin ang background ng ating talata. At tayo ay dinala nito sa Antioch, kung saan unang tinawag na Kristiyano ang mananampalataya. Minsan ginagamit nila ito upang husigin pag tinawag na Christian. Laitin ng isang tao, ngunit para sa ating mananampalataya ay napakasaya na tawagin Kristiyano. Ito ay Antioch of Syria. Sabi sa Lexham Bible Dictionary, ito ay capital of Syria during both Seleucid and Roman imperial rule. Ito ay modern day Antakya on the border of Turkey and Syria. Ito ay a significant city for the spread of Christianity in the first century. So ito rin pangatlo sa pinakamalaking city sa Roman Empire. This is a bustling metropolis and trade center. It is also a center for pagan idolatry and immoral behavior. At a mass of humanity coming together in a place where you could get anything you want. So napakadaming Diyos sa Antioch. Ating malaman na napaka-sinful ng lugar na ito. At napaka-challenging na magtayo ng isang simbahan dito. Ngunit walang imposible sa Panginoon. Ang lungsod na Antioch ay isang larawan ng isang nawasak na lugar nang dahil sa digmaan. Ngunit mayroong tumubong napakagandang bulaklak. O isang madilim na lugar na mayroong nasumpungang liwanag. Ito ay ang light of the gospel. Nagkaroon ng liwanag sa Antioch. Hindi lang dahil sa kakayanan ng mga kasama ni Saul, na sila yung mga propeta, teachers, elders, kundi dahil sa kapangyarihan ng banal na espiritu. So wala sa kanilang talents, wala sa kanilang confidence, kundi nasa kapangyarihan ng gospel at sa kapangyarihan ng banal na espiritu. At ang mga kalalakiang ito ay may iba't ibang katangian o diversity. They are diverse in their characters, kanilang mga talents, giftings. Minsan, ang tingin natin sa pagiging iba-iba ay problema. Gaya ng komunikasyon. Mahirap iparating ang gusto mong sabihin o iba't ibang personalidad na nagkakaroon daw ng divisyon. Nag-aaway-aaway kasi magkakaiba ng gusto. Ngunit sa simbahan, ito ay kagamit-gamit. Kagamit-gamit po sa simbahan ng ating pagkakaiba. Ginagamit ng Diyos ang ating pagkakaiba sa kanyang kaluwalhatian. Iba't ibang talent, character, at ito ay akma sa iniatang sa ating ng Panginoon. Gaya ng katawan na iba-iba ang bahagi at layunin.
Ganoon din sa ating unang talata. Ang pagkakaiba-iba nila sa lahi, pinag-aralan, katayuan sa buhay, gifts, ministry, ay gagamit-gamit sa gawain ng Diyos na mayroong pagkakaisa sa pag-ibig. So hindi siya problema kasi meron siyang pag-ibig. Ayun yung secret recipe, pag-ibig. Diba? Meron man tayong pagkakaiba, pero pag mayroong pag-ibig ng Panginoon, nagkakasundo yan at nagamit sa kalulatian ng Diyos. At alam natin na si Barnabas at si Saul ay isang Hudyo. Siya ay mula sa Gentile church. He was a Hellenist from Tarsus. He was a trained scholar ni Gamaliel. At si Barnabas naman ay isang Hudyo. At siya ay nanggaling sa Cyprus. He was a generous and encourager. At si Simeon naman ay called Niger dahil siya ay may maitim na balat. Siguro siya ay nagmula sa Africa. Siya rin isang leader ng church. At si Lucius of Cyrene was from Africa din. At ang Cyrene ay isang capital city ng Roman province sa Libya, sa north coast ng Africa next to Egypt. At si Manay naman ay lumaki na kasama si Herod Antipas, na uncle niya si Herod Agrippa na kinain ng uod. Ito ay probably in 60s kanyang edad at siya ay isa rin na elder. So ating nakita ang kanilang mga pagkakaiba-iba. Iba-ibang lugar, iba-ibang kulay ng balat, iba-ibang position sa simbahan, may elder, may siguro deacon si Diyos kasi nagibigay siya eh. Siya nag-support sa church. Pero tayo magpatuloy. Ang mga taong ito ay nagbahagi ng kanilang gifts, experiences at idea sa pumuno na mga gamit sa church. So challenging ang pagkakaiba-ibang ito. Ngunit ito ay hindi naging hadlang. Sila ay nagkaisa at naging halimbawa sa iglesia noon at ngayon. At isa sa mga halimbawa ng pagkakaisang ito sa gitna ay ng pagkakaiba ay they worshiping the Lord and fasting. Kahit na sila ay magkakaiba-iba, they worshiping the Lord and fasting. Sama-sama sila. Ang simbahang ito ay nagkaroon ng halimbawa sa kanilang pagsamba sa Panginoon. Example, sa Lord's table at sa pag-aayuno. Sa kanilang hapag, sa kanilang table, walang Jew or Greek, wala nang Jew or Gentile, wala nang alipin o malaya, wala nang lalaki o babae. Sila ay iisang katawan, iisang espiritu sa Panginoong Hesus, iisang ulo ng iglesia, at iisang batong pundasyon nito, ang Panginoong Hesus. Si Barnabas, si Simeon, si Lucius, si Manaen, si Saul ay magkakapatid. Magkakapatid sila. Dati sila ay magkakapatid kay Adan. Ngunit alipin sila ng kasalanan. Ngunit ngayon, sila ay pinalaya ng Ama at naging magkakapatid kay Jesucristo. At ang kanilang diversity ay pinag-isa ng kanilang pakikiisa kay Jesucristo. Kahit ngayon, tayo din ngayon. Tayo is simbahan. Tayo ay naging isa. Gaya ng ating vision na uniting in love. Tayo ay nagkaisa sa pag-ibig dahil tayo ay una niyang inibig. Tayo ay pinagkaisa sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Tayo ay pinag-isa ng Ama kay Jesus. Tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Ang ating justification at sanctification ay nagmula sa ating pakikiisa kay Jesucristo. Meron tayong bagong buhay dahil sa Ama. The Father has granted the Son to have life in Himself. We have a part in His righteousness. We have love. We have access to communion with God through Christ. Doon tayo nagkakaisa sa ating pagkakaiba-iba dahil sa pakikipag-isa natin sa ating Panginoong Jesucristo. And we have unity with each other. We become the one body of diverse parts by our union with our head, Christ Jesus. So, iyon po yung ating pangalawang, unang puntos. Na tayo ay magkakaiba-iba, ngunit tayo ay iisa sa Panginoong Hesus. At pangalawa, sa ating pangalawang puntos, simbahan sa Antioch, ating nakita na ang katangian nito bilang deboto na simbahan. So, hindi yung deboto na nabubuhat ng mga Black Nazarene na. Ito tayo, sila ay mayroong passion, pagmamahal sa simbahan. They are devoted sa kanilang ginagawa.
Sa simbahan sa Antioch, sila ay devoted. Sabi, now there were in the church at Antioch prophets and teachers, Barnabas, Simeon was called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, a lifelong friend of Herod the Tetrarch. And so, while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, pero mamaya na yung sinabi ng Holy Spirit. Pero bago tayo pumunta sa sinabi ng Holy Spirit, ating tingnan muna natin kung saan devoted ang simbahan at ang katangian nila ito. Saan sila devoted? Dahil namumuhay na tayo sa pluralistic na mundo o liberalismo, wala na tayong pagkakaalam sa tama o mali. Kung saan tayo devoted. Sabi, basta devoted ka sa isang bagay at mahal mo ang ginagawa mo o basta sincere ka, iyan ang sinasabi ng kung ano yung sabihin ng mundo, basta devoted ka, okay lang yan. Basta mahal mo yung ginagawa mo, tuloy mo lang yan. Pwede kang maging devoted sa pag-aaral, trabaho, talento, religion, sports, anime, chess, politics, o sa K-pop. Ang mahalaga ay devoted ka. O pinapakita mo, ina-express mo sa mundo, eto, devoted ako dito. Pero hindi eh. Ngunit hindi ito ang nakita natin sa simbahan, sa Antioch. Iba. Hindi sila devoted sa mga bagay na to. Ang simbahan dito ay hindi naging devoted sa isang bagay dahil sa kanilang hangarin o ang mga bagay na galing sa kanilang saloobin at mithiin. Ang kanilang debosyon ay nagmula sa labas. Mula sa salita ng Diyos at nagpenetrate sa mga puso nila na mahalin ng Diyos at kapuotan ang mga bagay na ayaw ng Diyos. So dito nagkakaroon ng difference. Mayroon silang debosyon sa gawain ng Diyos. Dahil nalaman nila na ito ay mula sa salita ng Diyos. So ating tingnan na ang isa-isa kung saan sila devoto. Sila ay devoted dahil they were worshiping the Lord. Gustong-gusto nila yun. Nasambahin ng Panginoon. Nag-enjoy sila. Nako, isang oras na namin preach. Anong oras na ba? Devoted sa pagsamba sa Panginoon. Sa Trinidad. Mahal na mahal nila yung Diyos. Nakikinig sila sa sinasabi ng Banal na Espiritu. At sila ay devoted to fasting. Sila ay hindi nakadepende sa laman, kundi sa Espiritu. Na mas kailangan nila ang pagkain espiritual. Mahal nila ang pagsamba sa Panginoon at pagdepende sa Espiritu at ginagawa nila ito ng sama-sama. So walang solo flight dito. Sila ay may debosyon sa kanilang local na simbahan. Mahal nila ang local church. Mahal nila ang kanilang simbahan. Sa simbahan sa Antioch, ang simbahan dito ay pursuing holiness. They are uniting in love. They have renewed minds and exercising their gifts. Ating nakita ito. Sila ay devoted sa discipleship at pagsasanay sa mga maaring manguna ng simbahan. Dahil sila ay devoted sa Word of God. Kaya kanila itong itinuturo. Sabi, when he came and saw the grace of God, he was glad, and he exhorted them all to remain faithful to the Lord with steadfast purpose. For he was a good man, full of the Holy Spirit and of faith, and a great many people were added to the Lord. So Barnabas went to Tarsus to look for Saul, and when he had found him, he brought him to Antioch. For a whole year they met with the church and taught a great many people. So napakahalaga sa kanila ng Word of God. They're devoted sa salita ng Diyos. So maaari na sina Simeon, si Lucius, si Manaen ay bunga ng pagdidisipulo at pagtuturong ito. Ako rin ibunga ng pagkapagaling ng ating mga elder. Tayo ay bunga ng ministry ng Panginoong Jesus, tayong lahat. Sina Barnabas at Saul ay isinugo sa Judea. Dito ay patuloy sa pagpapahayag ng mabuting balita at pag-asanay ng mga alagad. Sila ay devoted sa teaching at prophesying. Ibig sabihin ay pagsalita ng salita ng Diyos.
Sila ay devoted sa doktrina. Alam nila ang mga dapat sundin. Alam natin na pinatawag si Saul ng mga apostol para suriin at pareho ang kanilang katuruan, di ba, sa Jerusalem. And tama yung tinuturo ni Saul. Parehas lang sa apostle. Ang one and only gospel of the Lord Jesus Christ. So they are devoted sa gospel. Sila ay nangaral sa magulong lugar, sa Antioch. Kaya kailangan nila ito upang hindi sila mawala ng pag-asa. Kailangan nilang mahalin ang turo ni Jesus. Sa ating aplikasyon, atin nakita na ang passion at debosyon ng simbahan na ito sa Antioch. Una ay mahal nila ang talento ng bawat isa. Mahalaga ang ginagawa ng bawat isa. Mahal nila ang kanilang pagkakaiba-iba. At sa pagkakaiba-ibang ito ay pinag-isa sila ni Jesus. At kagamit-gamit sa kanyang simbahan, sa kanyang kingdom. Ikaw din, kapatid. Napakaganda ng ginagawa mo sa simbahan ito. Ano man ang ginagawa mo sa simbahan ito, ito ay nakakatulong sa paglago. Sa paglago ng bawat isa, encouragement ng bawat isa, sa kabanalan ng bawat isa. Panalangin ko na magkaroon ka ng debosyon sa iyong ginagawa. Magkaroon ka ng debosyon sa iyong ginagawa. Sa iyong ministry, sa pamilya, sa simbahan. Ang isang malusog na simbahan ay mahal ang kanyang ginagawa. Mahal ang kanyang ginagawa. Alam nito na hindi nasasayang ang kanyang pagpapagal dahil ang may pangako ay ang Panginoon. May pangako ang Panginoon. Ang sabi sa 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Your labor is not in vain. Kapatid, lalago mo. Napagod ka man. Pero lumalago eh. Lumalago yung bawat sa atin. So, it's worth it, di ba? Romans 8:28-30. And we know that for those who love God, all things work together for good. For those who are called according to His purpose. For those whom He foreknew, He has also predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many brothers. And those whom He predestined, He also called. And those whom He called, He also justified. And those whom He justified, He also glorified. So mga kapatid, diba? Hindi sayang. Kasi we will be glorified. Hindi sayang kuryente. Hindi sayang pamasahe mo. Hindi sayang ang laway mo. Kung ano man yan, effort mo na yan, hindi sayang yan. So gamitin mo lahat yan para sa Panginoon. Maging devoted ka sa ginagawa mo. Salamat sa Panginoon dahil ang katangiang ito ay kitang-kita sa Pure Church o sa ibang simbahan. Ipanalangin na ito ay patuloy na makita sa bawat isa sa atin. Sa ating pagkapatuloy, ang huling malusog na katangian, malusog na simbahan ay, ang huli, nakadirekta. They are directed. Pero saan? Saan sila nakadirected? Sabi dito, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Then after fasting and praying, they laid their hands on them and sent them off. At dito, atin nakita na ang simbahan ay nakadirekta o directed sa sinasabi ng banal na Espiritu. Sa ating unang puntos, atin nakita ang simbahan ay nakadirekta ang kanilang talent sa kapurihan ng Diyos. At nakadirekta ang kanilang pagsamba sa Diyos. At nakadirekta sa kanilang lahat ng gagawin. So every step nila, nakadirekta sa Holy Spirit. So wala silang ginagawa labas sa kalooban ng Diyos. Lahat ng kanilang pagkilos ay nasa gabay ng Banal na Espiritu. Kaya patuloy ang kanilang paglago. Masabi mo, hindi, lumalago naman kahit wala sa tulong ng hindi ako nag-pray pero lumago.
kapatid, lumago man yan, pero yan ay wala sa kalooban ng Panginoon. Hindi yan kapuri-puri sa Panginoon. Pag may ginagawa ka ng sarili mo lang, sariling lakas mo, sariling effort mo, yan ay kasalanan. Ginagawa mo sa pamagitan ng lakas mo. Diskarte mo. Hindi lalago ang church dyan. Lalago ang church sa tulong ng Word of God, kapangyarihan ng Banal na Espiritu, sa tulong ng mga tao simbahan, sa pangunguna ng Panginoong Kristo. Hindi, kaya ko, pastor. Ano na ako eh. I'm filled with the... Naganda no? No, tapos ko na yung 9 marks. Madami akong theology books. Madami kong alam. Hindi ganun. Talago, di ba? Sabi nga, sa ating liturgy, di ba? Sa pamagitan lamang ng banal na Espiritu, mangyayari yung 4 na sa pure church. At sabi naman ng Espiritu, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called. Dito ay ating makikita na may layunin ang Banal na Espiritu sa bawat isa. Ngunit, magkakaiba man ang ating kalagayan, ginagawa, paglingkod, ito ay mayroon isang mitiin ang luwalatiin ng Diyos. So wag tayo yung magkaroon ng, si TJ magaling magaling mag-gitara. Si Carib ay magaling magkahon. Si Pastor ay magaling mag-drawing. Hindi eh. Parang lahat po yan, meron tayong diferensya sa ating mga giftings, ay nagagamit yan sa Panginoon. So ang talent ko lang ay kumanta. Ang talent ko lang ay sumayaw. O mag-share ng gospel. O ano man yan. O magluto. Pwedeng gamitin ng Panginoon. Yan ay means. Pwedeng maging means ng Panginoon yan para palaguin ng kanyang simbahan. So sa kanya pa rin. Tulad ni Paul and Barnabas, nagkaroon ng pagkatalo patungkol sa kanilang isasama, sa kanilang pag-misyon. Dahil sa karanasan niya kay John Mark, si Paul. Ngunit napagkasunduan nilang maghiwalay na lang, ngunit iisa pa din ang kanilang vision sa mission. Ang kalingain ng simbahan at ipangangaral ng sita ng Diyos. So ganoon din. Nagtalo si Paul at si Barnabas. Kung isama yan si John Mark, nagkaroon ng abarya yung mission ko. Pero nagkasundo sila na maghiwalay na lang. Pero nagawa pa rin nila yung gawain nila. So tayo din. Meron naman tayong iba't ibang gusto, iba't ibang gawain, iba't ibang plano. Pero yan ay pwedeng isa pa rin ang puntahan, ang kalawatian ng Diyos. Ang sabi ng Holy Spirit ay they are set apart. Ibig sabihin ay to set off by boundary o pinaghiwalay, limit, exclude, appoint, divide, separate. So yun. At ang pangaral ng gospel ay parang teamwork din. Mayroon tayong iba't ibang gameplay, di ba? Kaya maganda yung iba't iba. Sa basketball, hindi maaari na lahat ay captain ball. Dahil mag-aaway-aaway sila kung sino ang mag-hold ng gameplay, di ba? Mas na, ganito gawin natin, di ba? Hindi pwede pare-pareho. Sa music, hindi naman puro lahat ay tenor o bass. Kapag ang dalawang nota ay pinagsabay, ang tawag doon ay harmony. Ngunit kapag ang tatlong pagkakaibang nota ay nagsabay-sabay, ang tawag dito, unison. So dapat tayo ay unison. Diba? Iba't iba man tayo ng parts. Pero pag pinagsabay-sabay yan, ang ganda. Diba? Iba't iba man ang kakayanan natin, pero pag pinagsama-sama yan, napakaganda tignan yan. Para sa Panginoon. Pagkakaiba, tayo din ay dapat ganun din. Iisa, buo, broad, solid, concrete, di ba? Walang titibag. Pagkakaiba man kung saan tayo tinawag, iisa tayo ng purpose, ang awitin ng doxology ng Diyos sa buhay ng simbahan. Sa ating pagkaasikaso, sa ating pamilya, yan ay nakakatulong sa paglago sa church. Bakit? Nagiging halimbawa tayo sa iba. Sa ating pagmamahal, sa ating asawa, yan ay magandang halimbawa ng gospel sa church. Yan ay picture ng gospel. Lahat ng ating ginagawa, pansin man o di pansin, o kahit papansin,
ay may ambag sa kalusugan ng simbahan. So hindi man kita yung ginagawa mo, may part pa rin yan. Ay nako, hindi napansin ni pastor yung ginawa. Diba? Kailan pa mag-ingay pa? Ay salamat. Pero maganda rin na encourage, di ba? Pero lahat ng ginagawa mo, hindi man kita yan, ay may part yan sa paglago sa simbahan. Ngunit ito ay sa pamagitan ng tumawag sa atin ang banal na Espiritu. Sabi, the Holy Spirit said, set apart. So ikaw ay sinet apart ng Diyos. Saan? Para sa isang gawain. Meron tayong different na task, pero iisa lang ang target niya. Ang glory ng Diyos. At iisa ang kanilang direksyon. Sabi, then after fasting and praying, they laid their hands on them and sent them out. So iisa ang kanilang pupuntahan. Ang ipangaral ng gospel for the glory of God. Sabi sa ESV, the laying of hands are commissioning, indicating the church support of the two in their mission and providing a physical indication of imparting the Holy Spirit's power to them. So yun, hindi lang sila direct by the Holy Spirit, they are directed and sila ay nilid the hands ng mga elders ng church. They were directed by the Holy Spirit and directed by the elders of the church. So napakahalaga na yun, ng submission sa authority ng church. Authority of the Word of God. Authority na binigay sa mga elders. Kahit na kita natin na involved lahat sa simbahan, sa lahat ng gawain. Ang simbahan daw ay ang nag-send o nag-commission sa kanila. Ngunit, alam natin na ito ay nagmula sa utos ng Panginoong Hesus, ang Great Commission. At isa din ito sa nangingibabaw ng team na Acts, ang mission dito, ang mission. Dito ay nagsimula ang lahat sa utos ni Jesus, ang Great Commission, sa Acts chapter 1. At sinugo sila ng sending church nila, ang Antioch. Kapag ako ay pinapunta ng mga elders, for example, sa Africa, so ang sending church ko ay pure church. So yan, ganun lang. Kapag wala kang sending church, hindi ka naging mission, kapatid. Kapag wala kang sending church, missionary ako. Pero wala kang church, hindi ka naging mission. Ano ka lang, travel goals ka lang. Parang gaano ka lang, mamasyal. Kailangan mo ng sending church kung gusto mong maging missionary. Ang punto ko lang dito ay lahat ng ginagawa ng simbahan ay nakadirekta sa kalooban ng Diyos, sa gabay ng Banal na Espiritu, sa ministry ng bawat isa, sa debosyon ng bawat isa, at sa direksyon ng bawat isa ay tanging mitiin ay soli Deo Gloria. Sa Diyos ang kaluwal at iyon. Diba katapos? Tayo ay patuloy na magkaisa, iba-iba man ang ating talentong kaloob o spiritual gifts sa atin ng Diyos. At magkaroon ng debosyon sa ating gawain. At ito ay nakadirected, grounded sa salita ng Diyos. Tayo manalangin po. Panginoon, salamat po sa iyong pag-ibigay sa amin ng mga halimbawa. At ang mga halimbawa ito, Panginoon, ay purihin ka. Salamat sa iyo, Panginoon, na ito po ay mayroon po sa aming simbahan. Ito po ay hindi sa aming lakas, sa aming talentong binigay sa amin, kundi sa kapangyarihan po ng Banal na Espiritu at sa sanctification po ng iyong Word. Kaya po kami nai-equip, Panginoon. Kaya po ay lumalago, Panginoon. Salamat po sa binigay mo rin ng mga leaders and churches at kami natututo. Kami po ay nagabayan nila, napangunahan sa means po ng preaching, means ng Bible study, means ng prayer, means ng counseling, sa iba pa mong gawain. Kahit sa pagkanta, Panginoon, kami rin po ay na-edify, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Naway sa mga gawain po na aming sinimulan na iyong pinagkatiwala sa amin, naway kami ay magkaroon ng debosyon, Panginoon. Kami ay magkaisa sa aming pagkakaiba-iba, naway aming mga meeting, hangarin sa church ay aming pag-usapan, aming ito'y ipanalangin sa iyo at kami nawa iyong pag-isahin. At dahil po isa lang po aming meeting, Panginoon, ang purihin ka, Panginoon. At sa pamagitan po nito ay kami rin po ay lumago, Panginoon, kasabay ng
aming paglilingkod sa iyo. At naway ito ay patuloy na nakadirekta sa iyo, Panginoon. Kami ay directed with the Holy Spirit, directed by Word, at ang aming ang kapurihan po ay nakadirekta sa iyong kalwaltian, Panginoon. Lord, salamat sa iyong salita na nagbigay na naman sa amin ng karunungan. Hindi na po karunungan, kundi naway kami rin po ay pakilusin mo, Panginoon, ng iyong biyaya upang ito ay may apply patuloy namin sa aming buhay, Panginoon, na lumago ang simbahan. At maabutan mo ang simbahan na tapat, Panginoon. At maabutan mo ang simbahan na may debosyon, na mayroong pagmamahal sa bawat isa. At gamitin mo, Lord, ang bawat isa sa amin upang patuloy na ang bawat isa ay lumago sa kabanalan, sa pag-ibig. Kami ay magkaisa, Panginoon, at patuloy na mabago, Lord, ang aming kalooban. Ang kalooban po namin ay ma-feel ng iyong word. Kami ay ma-renewed, kami ay ma-transform into the image of your Son, our Lord Jesus Christ. Ito po kami dalangin sa iyong walang kapantay na pangalan, Panginoong Yesus.